Ikot mo nga mag-isa. Biyahe mo ng Cubao. Oh, madali na. Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali ngayong araw nga pala ay nagpunta ako ng barangay hall. Kasi nga pala ay kukuha ako ng indigency. Hihingi nga kasi ako ng wheelchair sa munisipyo namin dito sa Bulacan, Bulacan. Libre nga lang pala yung pagkuha ng indigency. Bali ang kailangan mo nga lang pala ay magdala ng mga plastic bottles. Tapos ayun na ipaprocess na kagad nila yung papel na indigency nga. At dun nga naka-indicate ko ano yung kailangan at para saan gagamitin. Sa akin nga isa wheelchair. Pumunta na nga din ako dito sa bayan kasi nga ay kailangan ko magpa-print 1 by 1 picture at saka itong katunayan na naka-wheelchair si mama at kailangan nga niya. Kailangan lang talaga natin ang magtatanong para kapag hindi natin alam ay madali nating masusundan yung mga proseso. Nang makuha ko na yung picture, eto nga nagpunta na ako dito sa munisipyo. Tapos chinek ko na din baka may kulang pa dito sa mga papel na hawak ko. Nung goods naman na, umakit na nga ako sa second floor at dun ko na nga ipinasa sa mayor's office. Tapos ay pinababa na nila ako kasi kukuhanin ko daw yung wheelchair doon sa may GSO. Nakakatuwa nga lang din kasi release agad. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga staff at employee ng barangay at dito sa munisipyo ng Bulacan, Bulacan. Habang hinihintay ko nga yung wheelchair, eto nga muni-muni konti. Kasi nga iniisip ko na din kung paano ko bibitbitin yung wheelchair. At maya-maya nga lang dumating na nga yung wheelchair na hiningi ko. Ito na shot, napakalaki talaga, bagong-bago pa. Shoutout na nga din pala dito sa tropa natin na si Jonathan aka Kaolan yan. Sa kanya ko nga pala pinahatid. At shoutout din dito kay sir na tumulong din sa akin para ma-release itong wheelchair. Umuwi na nga ako tapos dito lang ako sa Baguio dumaan kasi na-miss ko na rin dumaan dyan. Tapos pag uwi ko nga laki ng ngiti ni mama kasi syempre bago yung wheelchair niya eh. At sobrang excited ko din kaya naman in-unboxing ko na rin tapos tinanggal yung mga plastic. Syempre 'di ba isipin mo magkano rin yung isang wheelchair pero nakakahingi lang tayo ng libre. Kaya naman sobrang thank you po ulit dito sa municipality ng Bulacan, Bulacan at may mga ganito na libreng wheelchair, yung mga gamot na hindi kayang bilhin. Tinesting ko na nga rin pala dito at ang sarap nga niya upuan, malambot siya tapos eto okay naman yung gulong niya, bali umiikot naman kaliwaan, kaliwat kanan, ganun. Kumbaga makokontrol na ni mama kung saan niya gusto pumunta kahit na medyo maliit lang naman yung space dito sa bahay namin. Hanggang sa napansin ko nga na itong gulong ay kailangan palang hanginan. Pero bago nga yun ay kumain muna kami kasi na anong oras na din to at mabilisang luto lang. Tinola na sinigang ginawa ko. Kakaulam lang din kasi namin ng tinola noong nakaraan. Tapos may kasama din pala tong pechay. Kaya ang ginawa ko ay pinaghalo ko na lang. Ginawa kong tinolang sinigang. The best nga din pala itong pagkain na to na may sabaw lalo kapag may sausawan kang patis na maraming sili ay talaga naman mapaparami ka ng kain. Pero hinay-hinay lang sa maalat mga guys kasi mahirap na. Dialysis is waving talaga. Bagong luto nga lang din pala yung kanin ko dyan pati nga yung ulam kaya mainit pa at kailangan hipan. At dahil nga sa kagutuman, ayan, dire-diretso na lang din ang kain. Pagkatapos ko nga kumain ng tanghalian ay nakatulog nga lang ako tapos pagising ko ay nandito na si Ace, yung tropa natin, kababata. Ayan, salamat sa iyo Ace sa pagpapahangin itong bike. Gulong pala ng wheelchair ni mama. Kagaya lang din kasi sa mga bike yung gulong ng wheelchair ni mama, yung bike na pang normal lang, yung malalaki yung butas para mahanginan. Tapos ayun nga nakakaikot na siya ng maayos at thank you nga din pala dito pareng Ace sa pamerienda mo, sa mga tinda ko na binili mo. Yan, salamat talaga ng marami. Ayun, tamang kwentuhan lang ng mga buhay-buhay, kamustahan, yung mga plano sa future, yan, pinag-uusapan namin yan kasi dati ng mga bata kami, puro tawanan lang. Eto, kinagabihan, nagpalipat nga ulit si mama sa lumang wheelchair niya kahit na ang hirap-hirap na talagang iikot kasi nga yung gulong sa unahan ay hindi na nagana. Hindi nga daw kasi komportable yung pagtulog niya dun sa bagong wheelchair. Ewan ko, sabi ko kasi baka bago pa lang kaya naninibago ka rin. Pero sabi niya ay hindi na daw talaga, doon na lang daw sa luma. At dahil wala naman ako magawa kasi hindi naman ako yung nakakaupo doon sa wheelchair at siya nga yung hindi komportable kaya naman nilipat ko na siya dito kahit na ang hirap din talagang itulak. Bali, ang ginawa ko na nga lang sa wheelchair ay tinabi ko na lang, pinasok sa loob ng kwarto para naman gagamitin na lang kapag aalis si mama o kaya magpapatherapy na siya ulit. Hindi naman din masasayang itong wheelchair na to kasi magagamit naman lalo kapag may lakad siya. Tapos ay ipapalit ko na lang dito yung gulong na nasa lumang wheelchair para naman hindi na mapaplat kung sakali o paano. Hanggang dito na lang muna itong video natin na to. Salamat sa inyo.